Sa gitna ng lalawigan ng Batangas, ang isang komunidad na ang mga sinulid ay pinagsama-sama ng makukulay na kwento, kung saan ang tradisyon ay ibinurda mula sa iba't ibang disenyo. Maligayang pagdating sa Taal, kung saan ang sining ng bordang Taal ay umunlad sa loob ng mahabang panahon. Sa pagdating ng mga Espanyol noong ika-19 na siglo, ang sining ng pagbuborda sa bansa ay sumailalim sa malaking pagbabago. Ating balikan kung paano nga ba nagsimula ang industriya ng pagbuborda sa bayan ng Taal, base sa kwento ng mga lokal sa Batangas. Jessie po, at 50 years old po. Ito, pagboborda sa taas. 10 years na. Manamana lang to sa mga ninuno. Minamana lang namin, kagaya dito, sa lola. Siyempre nag-utay-utay muna magganito, tapos nung inaakalang na ganda o naasin sa nung marami na ang nagpapalabas at nagbibigay sa amin para matahi ito at lumawak na lumawak ang pagninegosyo ng ganitong tahian. Pagninegosyo na sa kalaunan. Yun sa unang pang panahon ng habi. Yan ay hinahabi ng matatanda ng panahon ng una, yung pinya. Actually kasi yung dinatnan ko na kasi dito, currently nag-start na talaga yung magbuburda. So parang legacy na yun ng Taal. Para makuha ko lang yung ibang mga information, so nag-start na ako ng studying. Ang feeling ko nag-start yung sa paghahabi ng Taal during dun sa era kay Marcela Agoncillo. Parang siya yung nag-cope dun sa idea na gano'n. Dati kasi ito ay parang libangan ng mga kamabaihan. At nagiging source of income din nila. Maliban sa pagbuborda, ay marami pang mga bagay ang dapat nating malaman sa magandang bayan na ito. Halina't samahan niyo akong alamin kung ano-ano nga ba ang ilan sa mga produktong pinagmamalaki ng Taal, Batangas. Atin ding kilalanin ang Officer in Charge of Tourism sa Taal upang maipaliwanag niya ang kahulugan ng El Pasubat Festival na ginaganap taon-taon sa kanilang lugar. Kasi meron na kami tinatawag na El Pasubat Festival. Ito ay yung mga produkto ng Taal. Ang El Pasubat ay isang acronym. Ang ibig sabihin ay empanada, longganisa, panucha, suman, borda, balisong, barong, at apa. So nandun nakapaloob ang borda at barong sa El Pasubat. Isa sa pangunahing tela na ginagamit ng bordaderong Taal ay ang pinya. Pero saan kaya galing ang mga telang pinya at ang mga pangunahing materyales na ginagamit nila? Ngayon, sa kasalukuyan, wala na nga yung pinya dito sa Taal. Nawala na lang kami sa mga tao na para magdala dito ng tela na pinya na galing iyo na. Doon pa'y nanggagaling sa Aklan. From Aklan to Manila, then Manila to Taal. Actually, yung pinya itself, wala naman kasing pinya cloth ang Batangas. Ito ay nanggagaling sa Aklan, ang pinya. So pagdating dito sa Taal, binubordahan lang siya, hindi bordang kamay. Ako si Dalia Piol, 39 years old na po ako. Sa sinulid, ang sinulid kasing ganito, ang apple matibay talaga to Ang tawag nito ay apple. Apple, dandy. Apple or dandy. Ang pangalan. Feeling ko apple. Apple yung madalas. Hindi lang kilala yung apple. Ay matibay talaga siya kahit sabihin mong isa lamang, sintre na ito ng aking bata na itali sa saranggola. Napakatibay talaga. Apple ang aming ginagamit or dande ang pangalan ng panahit, yung sinulid. Ang ginagamit namin ng sinulid ay Apple 11, Apple 61. Matibay talaga itong kuha ng sinulid na to kasi itong ginagawa pa dito minsan para mas tumibay pa at saka mas maalwang itahi. Nilalagyan pa namin ng kandila. Kung itatahi mo sa barong o ibuborda mo, napakatibay ng sinulid. Hindi katulad nung sa bordang makina, ang mga sinulid na ginagamit nung dadaling maputol. Tapos meron pa kami ginagamit na blade, pang ganyan, pang tusok, pambakbak, pang hugot. Ito, mahaba ito, tapos pinaiikli. Ayan, ito, gunting, kandila, pampadulas ng sinulid. Redondo. Redondo at Macedon, isa na yon.
para siya ay magawa ng ayos, mapatigas. Dahil hindi ito magagawa pag walang bastidor. Dahil nalaman na natin kung anong mga materyales ang kanilang ginagamit sa pagbuborda, atin namang panoorin at suriin ang mabusising proseso ng katangi-tanging pamamaraan ng pagbuborda sa bayan ng Taal. Kauna-unahan dyan ay yung pagpipinta. Merong kolor. Katapos noon, bubordahan na. Yung sinulid niyan, may kasamang karayom. Yung karayom na yan, susutan mo sinulid para maborda. Pag nabordahan mo yan, meron pa ulit kung tawagin ay aguha, yung malaking karayom at saka blade na ibubutas naman to sa barong. Tapos kukuha ka ulit ng sinulid para mabuo yung butas, magiging kalado naman yon. Pag nalagyan nyo ng kalado, hindi mo bubuo ng isang barong. Pag nabuo mo yung isang barong, lalaban na yan. Pagkalaban yan, paplansyahin. Pagka-plansya, yun, ready na. Bago to sumapit sa amin, syempre bibilhin mo ng tela. Bukod pa yung nagdo-drawing nitong design na to. Tapos, pagkatapos drawingan, dadalhin doon sa nag-i-embroidery. Ito, pag natapos namin, doon na ito papatak sa mga mananahin na yung bubuoy na, barong Tagalog, makina na yung gagawin saya. Kilala ang Barong Tagalog at Barot Saya bilang pambansang kasuotan nating mga Pilipino. Atin namang alamin ang iba't ibang tradisyonal na disenyong bordang Taal na itinahi sa mga tela rito. Nung pumunta ako dito, lala, tapos munggo, may munggong patong. Tapos ito, aspili, alay lakad. Dati ang design namin ay yung lala-lala, ngayon ay minalabas na ng mga bulaklak, at saka yung mga palay-pala, yung mga padahon, dahon-dahon. Ganito nga, yung mga nakapagawa na ng bestida. Ito kasi, pag may design na ganito, pag may design yung ganito, raya ang tawag nila. Iba pa ang nagawa nito. Ito talaga ang embroidery. Ang sa amin, kalado. Ayan, yung mga display namin yan. Yan ang mga design namin. Gaya ngayon, mistisa ang ginagawa namin. Mas mabili ngayon. Nung panahon nung una, siyempre bata pa ako noon, ay yun ay ginuguhit muna ng kamay bago pa bordahan. Ang pagguguhit niya, pagkapagguhit mo niyan, bubutas-butasan mo yan, tapos ilalagyan ng kolor at gas para maging design. Pagka-design mo niyan, saka pa pabubordahan. Hindi katulad ngayon, kung ibabase ko ngayon, guhit kamay laang, diretsyo na siya. Diretsyo ng borda. Kung mayroong tradisyonal na disenyo, ay syempre mayroon na ding tinatawag na modern patterns o kasalukuyang disenyo na nilikha sa panahon natin ngayon. Tara at samahan niyo akong alamin kung ano ang mga modernong patterns o disenyo na ibinuborda nila sa mga telang pinya. Ngayon may mayroon pang isang tinatawag na, ang alam ko, sitro yun eh. Nagiging paekis ang tahing ganyan, yan. Kunwari ito, nagiging paekis ang style niya. Ito na ang bago ngayon, ganito. Naka-ekis siyang ganyan. Ito na ang bago ngayon na ginagawa kong design. Dahil makabago na ngayon siyempre binabase na yan sa madaling trabaho, pero maganda. Meron na pong bago yung mga bordang makina, computer machine, yung mga bagong. When it comes to designs, parang same pa rin naman yung pinapakita ng unang generations compare sa ngayon. Ang nagiging malaking changes, parang mas matyaga kasi yung naunang generation. So, kung makakapansin mo sa designs, parang mas neat and mas pulido yung binibigay ng naunang generations compare ngayong era. Siguro sa kadahilan na rin na modern na tayo ngayon, so parang tinatamad na yung mga, hindi ko alam kung tinatamad or siguro dahil may ibang mas mabilis na paraan na ginagamit ngayon. Kaya, ang tendency, nag-a-adjust yung design. So, compare noon na punong-puno, fully detailed, handcraft, ngayon, we can do machines and at the same time, yung parang mas plain, hindi masyadong malinis. Kahit mas madali ngayon dahil na ngayon ay marami na ang machine. Ngayon madali na dahil ang machine na ang pinayutan. Saglit lang yung machine. Hindi katulad noon talagang kamay ang nagbuborda. Kaya yun ang pagkakaiba. Mahinang pagkitaan ang bordado dahil ng kamay ang nagawa.
Hindi katulad ng machine. Machine, ikukuha mo lang sa makina ng machine, madali na. Yun ang modern ngayon, machine. Noong 2020, ang pagputok ng Bulkang Taal ay naging problema ng mga magbuborda ng Batangas dahil nabalot ng abo ang kanilang lugar at naapektuhan ang kanilang pamumuhay. Nang humupa ang bulkan, sumunod namang dumating ang pandemya ng COVID-19 na naging dahilan kung bakit maraming negosyo ang natigil sa bayan ng Taal. Ay talagang nahirapan, wala kaming trabaho noon. Isang taon, wala kaming kita, wala kaming gawa, walang namimili, walang supply. When it comes naman dito sa mga tindahan namin, kasi meron kami ng mga barong dito, ang tulong na naibigay naman namin sa kanila, alam ko yung panahon ng pandemya, binigyan sila ng yung tax breaks, dahil syempre kailangan lang magbayad ng buwis, diba? So, wala mo ng penalty at the time ng pandemya dahil na syempre nagre-recover pa lang. Ang plano namin, halimbawa, na pwede namin itong gawing giveaway, mismo ang munisipyo na ang bibili nitong mga produkto to. Halimbawa, meron kaming bisita, di ito na ang aming pangregalo sa aming mga bisita. Yun yung mga tulong na binigay ng pamahalaan ng Taal. Nung primero kasi hindi pa to pinapagamit itong sinulid na to. Dati nun halos puro dandi, sobrang mahal. Tapos minsan nagkakaubusan. Kaya sila yung humanap ng ibang alternate na sinulid. Ito ang inalternate nila. At saka kasi mas mura to. Dahil minsan ang ginagawa kasi ng iba, hindi naman nila provide ang sinulid. Lalo na pag dandi, napakamahal. Sa 500 pesos na 1 yard, babawasin pa dun yung sinulid mo. Eh di wala na natira. Wala nang kinita. Ang number one talagang problema na kinakaharap ng mga nagpupunta is yung labor or yung mga tao. Manpower na din. Dahil kaunti na lang yung tao or yung manpower natin dito sa Taal na gustong pagpatuloy yung naunang generation. So, parang hindi na sila kagaya ng mga nauna na willing to learn sa mga new things or mag-adapt pa ng mga ganong bagay. Nung kami ay 20s nang ito, nagtuturo kami sa mga bata. Nananahi din sila. Yan trabaho namin. Bata pa kami, yun ang trabaho namin. Kaya yung mga anak namin marunong. Ngayon lang yung mga bata, hindi na nila napapag-ukulan niya dahil na may mga gadget na ngayon, cellphone na, yun ang pinagtutuunan ngayon. Hindi kagaya nung una, na talagang pag hindi ka nagtrabaho ng bordan yan, wala kang kakain. Dahil yun lang hanap buhay. Kailangan ay pasa dahil pag kami nawala, hindi wala nang di alam. Kaso mula, ayaw na ng mga bata. Actually, napakalaking problema namin ngayon yan. Kasi mga bilang na nagbuburda ay declining. No? Kakaunti na lang. Tapos yung aming mga magbuburda ay mga matatanda na, mga may edad na. Dahil din siguro sa pagbabago ng panahon, pag-introduce ng iba't ibang klase ng trabaho, yung mga dating magbuburda, no, hindi nila ito naipasa sa sabihin natin second generation. Pero dahil nga sa mga pagbabagong nangyayari, nagkaroon ng mga ibang opportunity ang mga kababaihan para kumita. So, ibis na magburda, papasok na lamang sila sa pabrika or mag-a-abroad na lamang. Nagkaroon kasi sila ng ibang working opportunity na mas malaki ang kitang ibibigay sa kanila. Dahil ang mga Pilipino ay natural na matulungin sa kapwa, nagtulungan ang lahat upang makabangon ulit ang mga Taalenyo. Isa sa maraming kapwa Batanggenyo na si Sir NJ ang nagsilbing tulay upang makabangon ulit hindi lang ang mga negosyo, kundi ay ang kultura din ng pagbuborda ng Bordang Taal. I have this program of internship din sa aming firm. So we have fashion internship din. Feeling ko nakakatulong naman ako sa community in a way na na-preserve namin yung iba't iba ditong mga learnings na hindi lang namin siya sinishare towards dun sa employee, pero dun din namin siya tinutulungan sa pamamagitan ng mga bata or yung mga estudyante na i-encourage sila na mag-take ng risks dito sa fashion and dito sa pagbubuka. And dun sa paraan na yun, nakakatulong ako na bigyan pa rin na excitement yung ibang mga bata at yung ibang nating mga willing to learn na estudyante na mag-keep growing and keep learning in this field. Actually, batch 5 na kami. We have 3 ng batch 1, 5 ng batch 2, 17 ng batch 3.
batch 4 ay 7, batch 5 ay 8. Sa ngayon, no, nagkaroon kami ng bagong programa under kay Mayor Pong Mercado. No, nagkaroon kami ng tinatawag na Borda Academy. Ito ay nasa Barangay Kawit kung saan meron kaming na-top na magbuborda na magtuturo siya. Nagtayo sila ng isang samahan ng mga kababaihan. Initially, doon lang muna sa barangay na yan, sa Barangay Kawit. No? Sila, tinuturuan niya ng pagbuborda ang mga ilang piling kababaihan. So, yun. Pagtuturo muna, doon muna sa barangay. Tapos, meron kami isang naisip na proyekto, pero ito ay nasa stage pa lang kami na pag-uusap. No? Kasi si Miss Connie Hernandez, yung ating DepEd Division Superintendent, gusto niya na nagkausap kami na magandang maituro ito sa ating mga kabataan. So, ang plano namin, pero nasa planning stage pa lang kami, for this summer, tuturuan ang mga guro ng DepEd dito sa Taal ng pagbuborda. Para pagdating ng school year, tuturuan naman nila ang mga kabataan, ang mga estudyante, magiging part ng curriculum, ang pagbuborda. Tapos, meron din kami sa parte ng turismo, no? Pinopromote din namin ang Bordang Taal. So, kakaroon kami ng parang fashion show na ang i-feature ng mga Batangas designers. Isa sa mga i-feature nila ay ang Bordang Taal. Ang paggamit ng pinya sa bilang isang tela, sa isang gown, ifa-fashion show ito. Each municipality should provide at least one designer and one model na showcase nila yung talent nila with the help of yung fabric na binigay nila na given. So, ang dami kasi ng designer sa Taal, so luckily ako yung napili sa lang. Ang proseso mismo ay tila isang magandang sayaw. Mula sa pagtitipon ng mga hilaw na materyales, masusing pagpapatuyo sa kanila sa ilalim ng mainit na araw ng Batangas hanggang sa paglalagay ng mga hibla. Bawat hakbang ay puno ng kaalaman at malalim na paggalang sa kanilang gawa. Sa kultura ng mga taga-Taal naman ang nagbuborda niya. Yan ang aming kinagisnan, yan ang aming kinabuhay sa aming pamilya. Katulad ko, nasa probinsya kami, ang amin ibarangay ng Luntal, sa bayan ng Taal. Ang trabaho namin sa pulbata, magborda at magkalato. Sabihin natin magiging machine ang gagawa at ang tao kung sa may ano na lang, imposible. Kasi ang pagbuborda sa tingin ko ay isang skill, no? So, bukod dun sa skill mo, sa pananahe, tingin ko kailangan meron ka talagang, interesado ka talaga, no? Meron kang tiyaga, meron kang oras, at kaya pa ng mata mo. Kasi ano yun masinsin ang pagbuborda, no? Yung produkto ng Taal na barong or bordang kamay, mapapanatili yan dahil maganda yan. Sa ngayon, parang hindi naman naunti ang nagawa nito. Lalo pa nadadagdagan kasi nga nataas ang presyo. Kaya nadami ang nananahi. Kung sino, halimbawa, may mga anak, may mga apo, kung gusto nilang magganito, tuturuan. Gano'n. Tsaka sila naman, nagkukusa din na, nanay, turuan niyo ako para kami matuto kung hindi tayo kaagay. Sabi ng aking bata, nasa evacuation kami. Mama, turuan mo nga ako niyang ginagawa mo. Siyempre, nasa evacuation, dala-dala namin to. Ano gagawin mo sa evacuation? Wala naman, di ba? Ano kasi, hindi mo naman kasi pwedeng pilitin ng isang bata na hindi naman interesado. Kasi napakadaling turuan pag ang bata ay talagang interesado. Ay kung magagaya nila yung kagaya ng paggagawa namin ng borda, yung pagde-design, ayun ang may papasa sa kanila. Yung mga pamangkin, apo, mga kaibigan na gustong gumayan ng aming ginagawa. Wini-welcome namin ang sino mang willing na tumulong sa pag-promote ng Bordang Taal. No? Interested kami at willing kami makipag-partner sa kung sino din ang pwedeng mag-finance ng pag-aaral, ng pagtuturo ng Bordang Taal sa mga kabataan natin. Kasi ngayon ang nakikita na namin, doon tayo sa mga bata. No, dahil sila receptive pa sila sa mga new designs,
innovations, no? Sa pag-aaral at pagpopromote, kung sino man ang willing tumulong, kami ay very much willing na tumanggap ng assistance pagdating sa mga bagay na ito. Sa mga nanonood, ang sasabihin ko lang ay napakaganda matuto rin ang mga bata ng Habi ng Taal o Borda ng Taal para naman sa habang panahon, yung Bordang Taal ay hindi mawala sa amin. Ang gusto ko rin naman matuto yung mga kabataan dahil pag hindi natuto sila, mawawala ang produkto namin ng bordado. Kaya mas maganda sa mga bata o kung sino man na taga-ibang lugar na pag-aralan din ninyo matuto ng bordado ng Taal. Salamat. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa Bordang Taal, tayo ay makakapag-ambag sa kultura at tradisyon sa industriya ng pagbuborda ng Taal, Batangas. Binibigyan natin ng magandang kinabukasan ang mga lokal na komunidad, pinalalaki ang pagkamalikhain at tinitiyak na patuloy na magbigay inspirasyon ang anyo ng sining na ito sa mga susunod na henerasyon.